At alam nating lahat, siguro nakasubaybay tayo sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa mga kung ano-ano mga paraan ng pagbabalita. Alam natin kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Marahil yon ang dahilan sa umagang ito ay isinama sa pastoral prayer ang ating bayan. Alam niyo, ang napansin ko dito sa mga usapin sa ating pong bansa, hindi lamang kung ano yung mga katwiranan ng bawat isa. Kakabilang panig kung ano yung mga katwiran, kung sino ang tama, kung sino ang mali. At hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, kung sino sa kanila ang nagsasabi ng kasinungalingan. Ang isang napansin ko, mga kapatid, wala pa nung ako ay mga high school, no? Ang ating mga naging presidente sa kanilang inauguration, doon sa kanilang mga panunumpa, ang nakagisnang kong presidente ay si Marcos na. 1964 yata, no? Si Presidente Marcos Sr. Yan ang nadasnan ko. Tapos si Cory Aquino, si Ninoy Aquino, si Joseph Estrada, at Miriam Defensor, hindi. FBR, no? Si Tabaco, Mr. Tabaco, no? At sino pa? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Sige nga, mag-review tayo. Sino pa? Digong, no? Yan. At ngayon ay si Marcos Jr. Anong napapansin niyo, mga kapatid, pagka sila ay yung sa panahon ng kanilang inauguration, yung kanilang mga panunumpa, alam niyo, nakapatong yung kanang kamay, kaliwang kamay, no? Sa Biblia. Pagkatapos, sasabihin kung ano ang kanilang panata at pangako sa bayan. Diba? Pagkatapos noon, tapos nilang manumpa, gaganap sila ng kanilang tungkulin kung ano ang tungkuling marapat para sa bayan. Madalas, marami tayong puna sa kanilang mga pamamahala, sa kanilang panunungkulan. Tila baga sumasalungat sa sinasabi ng banal na kasulatan ang kanilang mga panunumpa. Ang aking napansin doon ay isa sa dahilan na nagiging dahilan ng maraming pagpapala sa bansa ay nakasaad sa banal na kasulatan. Nagdadalangin tayo, kanyang gobyerno, ang ating pamahalaan sa kanilang mga pagtupad ng kanilang tungkulin ay dadalangin sila, dumadalangin sila. Nakikita natin yan sa mga balita, sa Kongreso, sa Senado, sa iba pang mga pagpupulong opisyal sa ating bayan, ay dumadalangin sila sa Diyos na ating kinikilalang Diyos ng mga Kristiyano. Ang malaking pagkukulang at malaking pagkalimot ng marami sa ating mga leader, nanunumpa sa ibabaw ng Biblia, ay nakakaligtaan nila ang maraming sumpa na binabanggit dito sa banal na kasulatan. Naalala bagay kung ang banal na kasulatan ay tinuntungan mo ng iyong panata upang maglingkod, kung tapat ang paglilingkod, ang biyaya ay sasagana sa kanyang pamamahala sa ating bayan. Subalit kung puro kasinungalingan at hindi matapat na pagtupad ng kanyang tungkulin,
na tila lisya sa sinasabi ng banal na kasulatan, ay para mo bang sinasabi sa iyong bayan, dumating na ang mga sumpa nito dahil dito nagmumula ang biyaya at sumpa na sinasabi ng banal na kasulatan. Naalala ko po kasi, nang ang Diyos ay nagsabi kay Moses, sabi niya ng Diyos kay Moses, alam mo, pagdating nyo dun sa lupang pangako, aharap kayo dun sa dalawang bundok doon sa lupang pangako. Yung sa lupang pangako na yun, yung bundok ng Gerizim at saka bundok ng Ebal, ay ang sabi ng Diyos kay Moses, patatayuin mo doon sa bundok ng Ebal, yung kalahati ng tribo ni Israel, 12 sila, at yung kabila naman ay yung 6 na tribo ni Israel. At yung mga saserdote, yung mga priest ay tatayo sa gitna nito. At ang mga tribo na magsasabi doon sa kabilang bundok, ang sasabihin nila, yung lahat ng pagpapala ay doon sa bundok na yon. Pero isisigaw naman ng kabilang panig, lahat ng mga sumpa na naroon sa bundok na yon ay mangyayari sa kanila kung hindi nila ito susundin ang mga sinasabi ng Diyos sa kanila. Ganon ang lalim at kahalagahan ng panunumpa sa Biblia na ginagawa sa ating bayan, sa Pilipinas, kung sila ay manungkulan sa kanilang mga tungkulin. Nagko-komenta ko ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa bilang pastor, bilang mananampalataya. Kasi nakikita ko, kung mag-quote ng banal na kasulatan, yung sino man sa kanila, pagtalikod nun, ay iba ang kanyang sinasabi. Kanina si Ate Presi, ang aming devotion ay tungkol dun sa ano ba yung devotion natin? Kay Elijah at saka Elisha, na binigyan sila ng mga kapangyarihan itong mga propetang ito na sila ay gumanap ng kanilang tungkulin para gumawa ng mga himala. Yun ang ano nila. Si Elias ay pagkatapos niyang mawala, si Elias ay ibinigay ang double portion kay Elijah. At pagkatapos gumanap ng ministeryo si Elijah sa pamamagitan ng iba't ibang mga dakilang bagay at dakilang himala. At pagkatapos nung makita ito, isang halimbawa na kanyang pinagaling ay si Naaman, at siya ay bayaran ng isang halaga at hindi niya ito tinanggap. Hindi niya ito tinanggap. Kasi ang himala na kanilang ginagawa ay para sa kapangyarihan, sa kapurihan ng Diyos lamang, at hindi ito para sa kanilang sariling kapakanan. Ginagawa nila ang Biblia ng panakot, ginagawa nila ang Biblia na talian ang isang nagwawalang tao. Sabi nga ng isang diakonesa, si Ate Medi Bulkirin, ang Biblia, ang asong ulol ay pwede mong talian sa pamamagitan ng Biblia. Tama naman. Sino yung mga leaders sa ating sa kasaysayan natin na yumaman sa pamamagitan ng mga Biblia? Ng mga Biblia. Pinag-aaralan namin ang 2 Peter sa adults. Ang aming pinag-aaralan ngayon ay titingnan namin yung tungkol sa mga propeta, mga false guro, no? Nando pa lamang po sa chapter 1. At binanggit na doon si Pedro, binanggit niya doon yung kanyang katuruan tungkol sa tinanggap niya kay Kristo
na yung mga katuruang yon ng mga apostol ay kanyang tinuturo ay galing kay Kristo. At ang napansin ni Sancho sa aming pag-aaral, yung mga propeta ba ngayon ay ano sila? Yung nagsasabi magugunaw na ang mundo, pero nagbibigay sila ng date, sabi niya, false prophet yun. Wala ng propeta. So, ibig sabihin mga kapatid, na ang Biblia, ang aking comment, nag-comment ako, sabi ko, sana tanggalin na ang Biblia sa gobyerno, sa Senado, sa Kongreso, kung saan man ng mga kalipunan ng ating pamahalaan, dahil ito ay nagagamit sa kasariling kapakanan at nagdudulot ito ng sumpa sa ating bayan. Hindi katulad ng 80s. Sa panahon yata ni Ramos, yung Bible ay tinanggap, ipinasok sa ating government. No? Tinuro yan at talagang ano naman. Okay na po yun? Alam niyo mga kapatid, ang akin po talagang mensahe ay babasahin ko dito sa Acts chapter 2. Ay ganito ang ating mababasa. Sa chapter 2. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hugunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Persia, mga taga-Media, taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. Meron pa sa ating taga-Phrygia, Pampilya, Ehipto, at sa Cyrene, at saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipamayan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia parito. Paano silang nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi ba nila maubos maisip ang nangyari? Kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y apakutyang nagsabi, mga lasing yan. Mga lasing yan. Tumayo si Pedro at ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas, mga kapatid, mga kababayan, at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyo ang mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga, panapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel
Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay, makakakita ng mga pangitain at ang inyong mga matatanda lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae. At sa ngalan ko ay magpapahayag sila. Magpapakita ko ng mga himala sa langit, ang mga kababalaghang sa lupa, dugo, apoy na makapal na usok, magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon. Ang dakila at maningning na araw at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tanda, ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ng naganap sa gitna ninyo, ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, sa mulat mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan, hindi ito maaring mamamayani sa Kanya, gaya ng sabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon, siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig dahil dito'y nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo ito itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw, ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kabanalan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang sa ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga hinapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesaya, ang nakita't inulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas niya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya'y nagpasabi, sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong papasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin?
Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masasamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi at ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng mga araw na iyon na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at pananalangin. Ito chapter 2. Bago dumating itong chapter 2, meron itong background. No? Ang background nito ay mababasa natin sa chapter 1. At mula dun sa pag-akyat ni Jesus sa langit, diba? Na narinig natin ang mensahe mula sa Ate Presi na napakahalaga ng pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit. Yung kanyang ascension of Christ, no? Kasi ang kanyang, meron 5 siyang banggit si Ate Presi dun sa kanyang message na yon. Kung ating natatandaan sa pag-akyat ni Jesus dun sa langit at umupo sa trono ng makapangyarihang Diyos, ay yung mga una, yung sinasabing dinala niya yung sarili niyang dugo dun sa trono. Yung pagmamak sa kanya ay natapos yung kanyang pagmamak sa kanya, paghalitos na sa kanya doon sa pag-akyat niya sa langit. At yung merong responsibility na itinuro sa atin, sa kanyang mga alagad kung ano ang dapat nilang gawin at gampanan sa kanilang ministeryo. At yung isa pa doon ay yung pagdating ng banal na Espiritu. Kasi sabi niya, kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. So ibig sabihin, ito'y isang pangako na ang iglesia, ang mga apostol, ay meron silang tatanggapin na pinangako ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila ay ang banal na Espiritu, ang mga aliw. Kung babasahin natin sa ibang mga salin tungkol sa banal na Espiritu. Mababasa natin sa chapter 1, verse 1, yung pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. Habang sila ay nakatitig dun sa langit, ay may nagsabi sa kanila, mga taga-Galilea, sabi sa kanila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. So dito makikita natin pagkatapos nito ay bumalik ang mga alagad doon sa Jerusalem. Nagsasama-sama sila doon at nagkakaroon sila ng nag-uusap-usap sila doon. Ang isang kanilang ginawa ay ang tungkol doon sa pagpapalit kay Judas. Yung pagpapalit kay Judas. Tumindig si Pedro, nangusap siya sa kanyang mga kapwa, mga alagad, sa kanyang mga kapwa, mga apostol, at sinasabi niya na kinakailangang mapalitan itong si Judas na nagtaksil sa ating Panginoong Jesucristo na kapalit niya. Kaya nagkaroon sila ng butuan, nagkaroon sila ng pagpili, at sa kanilang pagpili ay napili nila si Matias bilang palabunutan, nakaalili nitong si Judas na nagtaksil sa ating Panginoong Jesucristo. At pagdating dito sa chapter 2, makikita natin yung sinasabi rito na ang pagdating ng Espiritu nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Araw ng Pentecostes. Alam niyo, sa mga Jew, meron silang 3 pinakamahalagang
Moadim o yung tatlong mahalagang festival na kanilang ginagawa. Una yung Sukkot. Ito yung selebrasyon ng pagtatayo nila ng mga tabernacles. Itong Pesach na sinasabing Passover at yung pangatlo, yung Shavuot na ito yung Pentecostes. Ito sa Sabbath, itong Pentecostes ay mababasa natin na sinasabi ng Diyos sa kanila na dapat nila itong gawin. At itong mga tatlong pinakamahalagang festival na ito ay dinadayuan ng mga Jew kahit saan sila lugar naroon. Nagsisibalik sila at nagsisiuwi sila doon sa Jerusalem upang maki-celebrate dito sa mga festival na ito na kanilang ginagawa taon-taon. Maraming mga Jew, maraming mga na-convert na mga tao na naroroon sa panahon na yon. At dito ang dumating na banal na Espiritu na siyang Pentecostes. Alam niyo po ba, ang Pentecostes ay sineselebrate ng maraming churches dito sa panahon natin ngayon. Pagkingdom pa. Sa Yemelip, ay pagkatapos yung pag-akyat sa langit ay Pentecostes na. Natatanda ko doon sa Mindoro, no, nung kami nakadestino doon, merong 12 yun. Mayroon 12 lugar yon, no, mga sityo-sityo. Yung bawat may mga lugar na yun, may mga member doon. Yun lahat ng yung pupuntahan mo para serbisyuhan ng Pentecostal, no? Magpe-Pentecostal kami, 50 days yun. 50 araw yun, gabi-gabi yun. Talagang may mga katulong naman, mga predikator na sila ay nangangaral, nagtuturo, at may lesson silang ginagawa dito sa Pentecostes. Dito sa Pentecostes, ang iba ang ginagawa nila ay nagsusuot. Alam niyo ba kung anong sinusuot ng ibang mga churches para celebrate ang araw ng Pentecostes? Ay yung sila ay magsusuot ng red. Tanda ito ng pagdating ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng apoy. At dito rin nila sa celebration ito, ay ginagawa nila dito yung baptism. Pinabautismuhan nila yung kailangang bautismuhan. Yung magpapabautismo dito sa Pentecostes nila, ginagawa. No? Dinagawa nila na dapat yung mga bautismo dun sa araw ng kanilang mga Pentecostes. At dito rin, sa araw ng Pentecostes, yung ibang mga churches, ay ginagawa nila yung confirmation of faith. No, confirmation of faith. Siguro marami sa ating mga anak, nung edad nila ng 12 years old, dinala natin sila sa church, no? Dinala, kung ikaw ay Catholic, punta ka dun sa Catholic, at para i-confirm yung kanyang compel ang tawag doon, no? Siguro ito siguro nating isang pagbabalik natin siguro marahil ng isang magandang tradisyong ito upang alalahanin, no? Isang bagay na gagawin natin, kumbaga sa araw ng Pentecostes ay meron tayong bautismuhan. Sa araw ng Pentecostes ay meron tayong kukumpilan, confirmation of faith. Kasi ito yung mga ginagawa sa church sa mga traditional churches na mahalagang ine-exercise nila. Kasi may mga bata na lumalaki sila, na bautismo sila. Tulad yun, nagkakaroon tayo ng bautismo noong nakaraang linggo, ay sinermon yung tungkol sa pagbabautismo. Ano naman ngayon, yung tungkol naman sa confirmation naman, no? Iko-confirm na darating yung araw, yung binautismo natin nung isang linggo, ay kukumpilan naman siya, confirm naman siya. Siguro, natin, sa susunod na Pentecostal, ay may confirmation of faith. May bautismong gagampanan o gagawin sa church natin, no? Maganda rin na natin kay Kuya Pastor Jethro, mag-aaral kay Kuya Jojit na maggawa sila ng lesson para sa confirmation of faith. Na ang mga tatay ang siya magtuturo sa kanilang mga anak na kukumpilan sa araw ng Pentecostes. Di ba?
Kasi yun ang turo sa atin eh, di ba? Tinatagubilinan tayo bilang mga magulang pagka ang ating anak ay ating pababautismuhan sa church, ay tinatagubilinan tayo na ituro mo ito sa iyong anak sa kanyang paglaki, yung kanyang pananampalataya. Marami siguro yung isang gagawin natin, no? Yung confirmation of faith dito sa araw ng Pentecostes. Nagpapasok na tayo mga kapatid, kung papansinin po ninyo, naglalagay na tayo para binabalik natin yung magagandang mga tradisyong Kristiyano sa ating church na ito'y marami sa mga church na ito'y nakakaligtaan eh. Pero kung iyong titingnan, ang mensahe ng bawat mga tradisyong ito ay napakahalagang paglinang sa ating mga pananampalataya. Katulad na lamang nitong Pentecostes, no? Yung Pentecostes ay kanilang inaalaala yung pagdating ng banal na Espiritu sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Alam niyo po ba? Itong pagdating ng Holy Spirit ay panalangin ni Moses. Doon sa chapter 11 verse 17 ng Numbers. Basahin ko po sa inyo. Numbers chapter 11 verse 17. Ang sabi po ay ganito. Pagdating ninyo noon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng Espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Yung pagkakaroon na ng katulong, itong si Moses. Kasi alam natin, yung kanyang trabaho ni Moses ay siguro nabibigatan na siya sa kanyang paglilingkod sa mga Israelita sa panahon na yon. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabi niya, pumili ka ng 70 matatanda sa Israel, yaong mga kinikilalang pinuno ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo, babahaginin ko sila ng Espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Ibig sabihin, no, yung Espiritu ng Diyos, kasi sa Old Testament, yung Espiritu ng Diyos ay particular lamang sa isang tao eh. Halimbawa, kung si Moses, sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Yung mga propeta, ganun din, sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, particular doon sa kanilang ministeryo. Pagkatapos doon, wala na, come and go ang Holy Spirit. Eh. So dito makikita natin yung kahilingan ni Moses na bigyan siya ng makatutuwang doon sa kanyang ministeryo. At ang pinakamahalaga nito, yung katuwang niya sa kanyang ministeryo ay meron din naman na patnubay at pagsama sa kanila ng banal na Espiritu. Dito, ang malaki ang gawain. Kung titingnan natin ang vision, ang gawain ng iglesia, ang gawain ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, ay napakalawak, di ba? Worldwide, buong mundo. At hindi lamang malawak ang gawain, kung hindi yung mga aaralan mo ay iba't ibang klase ng tao. Dahil hindi nananampalataya sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. Mahalaga, pagdating ng Espiritu Santo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa chapter 1 ay verse 8 ang sinasabi doon, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kapangyarihan. Paano nila gagawin ang isang tungkulin kung wala yung kapangyarihan ng Espiritu Santo? Yun ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siguro naman, nung panahon na kanilang gawin, yung kanilang ministeryo, ng kanilang pangangaral, ng kanilang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, katulad ni Pedro na siya'y tumayo nung panahon ng Pentecostes, nangaral siya, itinuro niya si Kristo bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos, bilang katuparan ng mga sinasabi ng mga propesiya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Espiritu Santo nagbigay sa kanya ng kapangyarihan.
Na katulad ng sinasabi sa verse 1 at sa verse 8 ng unang chapter ng Gawa. Kapangyarihan na siya ang magbibigay sa inyo ng lakas upang may bahagi at may pangaral ang salita ng Diyos. Alam natin, kung babasahin natin ang aklat ng mga Gawa, ang sinasabi doon, maraming sumampalataya. Maraming kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming nagbigay ng buhay sa ating Panginoong Yesus. Sabi pa nga ng banal na kasulatan, yung binaligtad nila ang mundo sa pananampalataya kay Kristo dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maging yung pagsisisi, di ba? Yung pagsisisi ng mga taong kanilang inaralan ni Apostol Pedro, ng mga sandaling yon, sabi nila, nung kanila mapakinggan ang aral ng ating ni Pedro sa kanila, ay ang sabi nila, ano ang gagawin namin? Anong gagawin namin? Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan at kayo'y magpabautismo, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bilang isang maliit na grupo ng mananampalataya, katulad ng tinanggap ng mga apostol na pananampalataya natin, katulad ng tinanggap nilang Espiritu Santo, ang siyang Espiritu Santo sa ating panahon, nakapangyarihan na sumasa atin upang tayo maging bibig ng munting iglesyang ito upang ibahagi si Kristo sa marami. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ngayon pong umaga sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos at aming Ama, pinagpapasalamat namin sa iyo ang iyong mga salita na patuloy mong itinuturo sa amin at ipinapaalala sa amin. Dito sa mga salitang ito, dito sa mga aral na ito, ay kinikilala namin at sinasampalatayanan na iniaral at itinuro ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. At ang iyong mga apostol ay tapat na ibinahagi ang iyong mga aral. Tulang magbuwis ng kanilang buhay para may parating sa lahat ng dako ang iyong mga salita. Ang ebanghelyo ng pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Na mga aral na ito ay dumating hanggang sa aming pong kapanahunan. Na mga aral at turong ito ng mga apostol ay aming itong sinasampalatayanan. Niyayakap. Tulungan mo kami, O dakilang Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang turong ito ng iyong mga apostol ay siyang amin din naman may sa pamuhay at may turo din naman ng walang anumang daya at pagkukulang. Dahil ang iyong mga salita ay mahalaga na may bahagi ito sa lahat ng tao. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.